Good morning, kabayan. Uy, ang aga ni Tatay Bong, ah. Lakas ang hangin, no? +9 degrees. Diba, sipol lang hangin dito. Grabe yung hangin. Pero matalahin ko na rin para medyo makapag-jogging tayo, diba? Horseshoe. Good morning. 19 here. Yesterday. It's so cold. Meron silang hiking trail map pala dito. Oh, we're going to ride the 6:30. Yeah, documenting my experience. Yeah, that's why. This is such a beautiful place. Pero napakalamig at napakahangin. So habang hinahanap nila yung pants ni Ella, hindi nila makita. So finally nakuha natin siya. Yung mga hotel na pinupuntahan namin, ang gaganda ng swimming pool, ang gaganda ng view, pero di kami makaligo. Napakalamig eh. Look at my GoPro, cracks all the way. I don't know if you see it. Daming basag. That we're going to have a 300 kilometers off-road. Yes. Kapag rider ka, kahit hindi ka kumain ng breakfast, kahit hindi ka nakakape, as long as maayos ang gear mo, maayos ang motor mo, walang magiging problema. Always remembers those tips, guys. And one thing you will say, thank you Alfred for saying those things to us. Kapag rider ka, guys, nakakapote na ako sa loob yan. I'm wearing my raincoat already. Tapos naka-warmer pa ako sa baba. Ang lamig pa rin. Kaya tapos na kami mag-breakfast. Ang weather natin talaga, ay, makakatakot tong ride natin na to. Kasi mukhang mag-ride kami ng patagilid na ganyan. At off-road. Ganda ng lightning. Oh, very good day. Morning. I'm just going to get my room key. What? It's right time. Yep. Hey. We're here. Yeah. Yes. Go up to Normal, normal. To Sessin, we're supposed to start. Sessin Lodge. This is the dune we're gonna go in tomorrow. We're gonna go into this. Sessin Lodge. Okay guys, nakababasa nyo ba to? Hard. Hard app. So, expect. Chill. Kaya mo yan, kinaya mo nga yung sandals eh. Gumulo nga ako, di ba? Oh, doon pa. Okay. So, one ride here. And then Rest day and then punta rito. So, dalawa pa. Hindi, pupunta pa tayo doon eh. So, ride pa yon. So, one ride and another ride and then. So, mga 3 rides pa tayo. Pero ngayon, tingnan nyo kung gaano kalayo yan. It's 300 plus kilometers. Let's go! Aalis na rin kami dito sa lugar na napakagandang lugar na to. Pupunta kami sa isang lugar na naman na very exciting and adventure to the max ang pupuntahan natin ngayong araw. Grabe, I'm excited and a little bit nervous dahil ang ride natin ngayon ay 300 plus kilometers. Imagine yun guys, sobrang layo. Ano ito pang malapit dyan, hindi lang malayo, off-road pa. Ano kusas me. Ay! Since off-road ang ating lagay ngayon, we are going to deflate our tire at tingnan natin yung bike details. Yan ang dapat natin unang tinitignan kapag nagmumotor tayo. 32.1. Parang hindi naman deflated yung gulong ko, no? The weather here is very unpredictable. Hindi mo mahulaan at hindi mo rin malaman kung kailan nahangin ng malakas, kailan
uulan, iinit at lalamig. Pero huwag po kayong mag-alala dahil ang mga unpredictable things na ganyan, sanay na sanay ako sa ganyan. Kasi yung utak ng asawa ko yan na kumakaway very unpredictable din. Speaking of, bigla ko lang na-miss yung aking mga motor sa bahay, no? Meron tayong BMW GSA, which is yun yung nasa logo natin. A version siya. Ibig sabihin, BMW GS Adventure. Mas malaki yung tangke niya. Naninibago lang ako kasi etong tangke ito medyo maliit. Isang pulot lang niya is about 230 kilometers lang ang kayang marating compare sa ating GSA na mas malayo ang kayang marating dahil sa meron siyang mas malaking tangke. At napansin ko din guys, dito sa motor na to, hindi siya protected sa bandang taas. Wala siyang mga crash guards. So, if I'm going to have another BMW motorcycle, mas gusto ko pa rin ang GSA. Well, depende naman yun sa preference natin kung ano talaga yung trip ninyo. So ito yung motovlogging content natin. Dapat may input ka pa rin palagi on difference ng GS at GSA. Umaga po kaming bumiyahe ngayong araw dahil sa medyo malayo-layo ang ating travel for today's video. Ito na nga ang off-road area natin. 105 off-road. Okay, switch to Enduro Pro. So ang problem mo kapag naka-Enduro Pro ka, hindi ka makapag-activate ng iyong cruise control. Expect mo na mga ngawit ng konti yung kamay mo compare sa road mode natin. Dito na mag-start ang ating 360 kilometers na off-road. Guys, yung nakikita nyo yung 1,500 kilometers na yan is supposed to be dapat plus 300 kilometers pa yan. Dapat yan is around 1,800 something or 900. Kasi if you watch the previous episode, gamit natin ang mas modelong motor which is yung BMW na 2022. Now this is 40th anniversary. Hindi siya masyadong modelo, kaya yung takbo na recorded dyan sa supposed to be dapat nadagdag sa ating route, pero hindi na ilagay dahil nga sa nagpalit tayo ng motor. So ngayon nagka-counter na tayo kasi mas buhaghag sa bandang kaliwa kasi keep left dito eh. So ito lang, paggamit mo tong BMW na motor, no, sobra kang na-spoil kasi lahat nandyan na sa'yo ang advantage, no? Cruise control, traction control, Enduro Pro, Enduro mode, nandyan na sa'yo lahat. So ang kailangan mo na lang i-improve ay ang iyong riding skills talaga. May masakit? Ang bilis eh. Hindi ko nakita eh. Nagwo-worry ako sa ganyan ko. Oh. Buset. Langya ka, Selena. Mag-aalala na nga kami. Parang iya. Joke lang pala eh. Si Kuya Tem medyo kinabahan na rin eh. Pagka hinawa mo siya na gano'n, lalabanan mo isa, lalabanan mo isa. Gaganon siya talaga eh. Nagkakabilangan na po ng gulong dito. Pero pinakagusto kong gulong yung kay Kuya Jello. May tubig na kasama yun eh. Tapos ginaya naman ni Kuya Tem. Very good. Ang galing lumundag. Kuya Tem, ang tawag doon, crushing with the style. Alright, we'll keep on going hanggang maka-reach namin yung pupuntahan naming destinasyon. This is a once in a lifetime experience guys na you should try. Grabe, solid. Mabuti na lang, na-experience namin ito at our mid-age. Do you trust my skills, ma'am? Ay, sarap naman. Sige, gagalingan ko, mami, promise. Hindi ko hahayaang mangamba ka, mami. Amoy mo lang yung puwet ko dyan, ha? Ingat lang. Fun but careful. Yep. Ikaw, ma'am, okay ka lang? Talaga bang naniniwala ka na kaya ko? Wala naman space dun eh, kahit anong gawin ko eh. Hindi. Basta tiwala ka lang. Kaya mo ba na nandun ako? Yung? Na nandun ako, kaya mo? Hindi. Okay lang naman, kaya lang ikaw. Do you trust my skills? Oo naman. If you trust my skills, then Kung it helps na nandun ako sa likod ng upuan. ang pangamba ko lang, it helps, but ang pangamba ko lang, pag sumempang tayo, dalawa tayong masasaktan. Yun lang ang pangamba ko. Pero syempre mas masarap pagkasama kita.
Ha? Gusto kong i-try itong... Kung gusto mo rin matry to, edi okay. Mahirap mag ano eh. Diba? Kasi ang pangamba ko bro, pag sumemplang, dalawa kaming masasaktan. Pero kung gusto mong ma-experience yan, talagang iba pa experience ko sa yung sarap. Okay, obviously hindi nakakasya ang pangatlong motor, kaya bawal lang may sisemplang. Sana wala nang mabubuwal. We don't worry about the bike, we worry about the people. Yung rider, okay naman siya, mabuti. Malakas ang loob ni Kuya Bong, no? This is our bike. Ito pala yung nag-organize ng aming ride, Up South Adventures. Let's go! Thanks. Kasi ito daw yung proper na overtake dito, kanan. Thanks. Sementado na guys, yay! Ay, makakatikim tayo ng asphalto. Dito tayo sa papuntang Bethany. Right turn tayo guys. Buti na lang, mayroon tayong magaling na marshal, si Tiger Owen. Tiger tayo, diba? Uy, parang paangat naman yung sinasabi mo. Parang yung hawi mo pataas eh. Kaya naman pala nahirapan tayo. Bad condition pala talaga yung road eh. But if it's in a good condition, it's not like that. No, where it's good condition, that's hard pack. Hard pack. 2 days. They did not know that Tem will come here? Yeah. Tingnan mo yung diesel nila, oh. Low sulfur and 50 ppm. Hindi octane, ano. Parts per million ang binibilang nila. Okay. Thank you. After namin magpagas, pupunta kami rito sa Hellringhausen. At dito daw ay mayroong coffee and apple pie. Apple cake and apple pie. Let's order. Andito daw ang best apple cake in Namibia. Always fresh. The original. Ganda ng place. Fresh na fresh. Ay, pagkaganda din ay. Gear down. Okay, let's take our coffee. Susubukan natin yung best apple cake nila. Aba. Yeah. I don't know if Selena wants Maharap nga. to. Kayo guys, pagka sinabi kayo na hulog kayo ng langit, huwag kayo matutuwa. Dahil may pagkademonyo kayo. Ayun. Yung asawa ko hindi yan hulog ng langit. Yan ay biyaya mula sa Biyaya langit. mula sa lupa. Ayan, umusbong at binigay sa'yo. Yeah. Gaano pa kalayo ang babiyahin namin? Off-road. Ito siya. Dalawa yung daan na pinapakita ni Google. Ito is 3 hours and 26 minutes. That is the off-road. And then meron tayong kukunin natin yung pinakamalayong ruta, which is around 267 kilometers ride. 3 hours and 21 minutes. Ganun pa siya kalayo. It's confirmed. We tried the best apple cake here. Oh, sarap. For our safety, lalayo ang ating biyahe ng 30 kilometers pero mas safer. 3 hours and 21 minutes ride. Ang layo ay 267 kilometers. Darating tayo sa ating destinations ng 3 o'clock and 45 minutes. Alalunch pa pala. Galing kami doon sa Aluz. Ngayon punta kami sa Malta Hohe. Ay, ito na nga, off-road na naman. Akala ko asphalto na eh. Bitin. Maganda na yung kalsada ngayon. Bagong linis. Oy ma'am, kabayo oh. Anak ng kabayo, dalawa. Ayun oh. Makakaway pa siya eh. Grabe din sila magpatakbo rito. 120 sa off-road eh. Alright, so bagaman maganda yung view doon sa kabila, pinili na lang namin tong mas malayong kalsada para mas safe namin sa biyahe namin. Alam nyo guys, hindi ito usual na na-experience ko sa atin eh. Tignan nyo, kaya mong tumakbo ng 110, 120 dito sa off-road. Ito, normal riding lang namin to dito guys. Parang ano lang to, kumbaga beginner pa siguro to sa kanila. Pag sila, baka mas matutulin pa. Asphalto. Ay, sarap ng asphalto. Kapit na kapit. Ay, off-road. Asphalto. Ay, asphalto. Ay, off-road, bitin. Pero nakaka-enjoy talaga yung off-road eh, no? Yan nga lang,
dapat marunong ka mag-offroad. Kasi kung hindi mo may enjoy. Kakalat ka dito. Sa amin sa dirt riding, tawag namin pag kumalat ka, yun, sumemplang. Kumalat sa kalsada. Dito pala binild itong mga gantong GS. Sa Pilipinas dapat meron tayong ganito rin pang practice area natin, ano. Pag tuloy-tuloy na puro ganito yung tinatakbuhan mo, magiging normal na lang sa'yo eh. Sa una ka lang matatakot. Yung kasama ko, nag-enjoy din sa likod yan. Minsan lang niya ma-experience to eh. Hindi rin niya ako iniiwan eh. Talagang ano siya eh, sama din sa akin eh. Sabi ko, pag sumemplang tayo dito, nahihiya ako sa'yo. Okay lang daw, kasi ingatan ko lang. Talaga namang hindi ko hayaang sumemplang. Medyo mas madulas dito sa portion ko kaysa doon kay Werner eh. Kasi nasa gitna ako eh. Kaya lang, pag tinapatan ko naman siya, malikabok. Dito na lang tayo. Ang mga lunch area natin ay wala kang choice. Talagang kung saan ka nila dadalhin, doon ka magla-lunch. Pero lahat ng pinagpuntahan namin, masarap yung food. Kaya wala ka ring masasabi. Unlimited pa, buffet, ganyan. Tapos pag sinarve pa nila, may dessert, may starter set, may main menu, may hot, 5 serving lahat eh. Kompleto. Kaya sabi kong sulit na sulit itong motorcycle tour na to. Pati sa ride, kompleto. May on-road, may off-road. Siguro pag tinamaan natin yung road conditions na umuulan, ang hirap siguro nito. Another 60, lunchtime. Pag di mo kabisado yung tulay na yan, lilipad ka dyan. Para kang sumasakay ng roller coaster na ikaw yung may control. Sigurado ko after ng mga ride natin dito, basic na sa atin sa Pilipinas. Pag na-conquer natin to, grabing achievement. Sarap ng takbo ng Fortuner. Wag Mga 50 kilometers, pinapalundag ni Werner yung motor eh. Huwag ka mag-alala, mami, I got you. Hindi ko hayaang saktan ka ng iba. Ako pa ba? Ito na yung sinasabi ni Werner na magandang kalsada, guys. Makakatingin ka ng simento rito, mga 5 metro lang eh. Alright, we still have 169 kilometers away doon sa hotel na tutulugan natin. 2 hours and 16 minutes. Sa TV ko lang napapanood tong mga gantong view eh. Ngayon mapapanood na nila to sa point of view ng isang motovlogger. Usapan kasi every 60 kilometers i-stop tayo kasi para safe daw. Kaya bigyan ko ng tubig, kawawa naman sila. I have a little water. Kawawa sila eh. Ito. Meron pa naman sa kotse, bigyan nila natin sila. Another one. So where are you going? Hermelin. Oh. Safe trip. Another 50 kilometers and take our snack later. Base po sa kanila, yung mga taga dito, medyo malabo ng masimento talaga tong lugar na to. Kasi makikita mo naman halos wala talagang dumadaan dito eh. Bakit mo sisimentuhin, di ba? Pang maintain na lang talaga nila dito is yung Gredel. Dahil konti lang din naman ang populasyon dito sa Namibia. Kumbaga yung sasakyan kasi konti lang din, konti ang taong gagamit. So bakit mo sisimentuhin? Yung budget ng government nila, kung meron man paggagamitan, I guess hindi sa ganitong klaseng lugar. Kasi para kang nagtapon ng dito, investment, no? Imagine mo, simentuhin mo, napakalaking kalsada, maluwag, sinong gagamit? Hindi namin alam kung may maayos ba kaming makakainan sa lugar na to. Tingnan naman yung lugar. We didn't know kung may restaurant ba kaming madadaanan or what. Basta ang laman na lang ng gas namin is 216 kilometers. Sa 216 kilometers na yan, we are hoping na makakita tayo na magandang pagtambayan para at least makapag-relax naman kahit paano, no? It's a long off-road. Tsaka dito sa Namibia, yung mga pagkain nila dito hindi ganun kamahal, no? Pero guys, yung serving nila, I could say sulit kasi marami silang mag-serve. Hey! Kumbaga parang sinauna pa eh, no? Swerte lang namin dahil
maganda ang panahon. Walang ulan, hindi bumaha, hindi bumagyo. Yung habang nagbibiyahe ka, unti-unti mo nararamdaman, pati yung klima nagbabago. Kanina napakalamig, ngayon medyo papainit na. So magkatanggal na tayo ng mga waterproof, mga heatproof, mga ganyan. Masuot-suot namin guys. Masabi ko lang, medyo bitin yung ride namin sa South Africa dahil dinaanan lang namin siya. Hindi namin nakita yung Big 5. But okay lang, enjoy naman kami dito sa ride na to. Kung kami ay isang sasakyan pa lang ang nandito sa harapan namin at napakaligabok na, ako sigurado yung nasa likuran namin mas maligabok. Grabe simento nila oh. Parang yung mga bricks na ginamit sa sa parking ko. Medyo mataas yung air na to kaya nilagyan nila yan. Ganda ng kulay ng lupa. Nice place. Sarap mag-ride dito. Lalabas lahat ang mga nalalaman mo eh. Ngayon lang namin guys yung mga kasama namin. Pati yung mga tinik na yan. Grabe, ang talas yan. Very pointy. Ay, hindi ka pwede basta-basta din dito. How many kilometers away from the hotel? 97. But we're going to eat in the hotel. Dinner? How about lunch? No lunch? Lunch we had break up today. We had the apple pie and now we do some snacks. Ah, so this is the lunch. Because this alternative route, there is no Oh yeah, there's no restaurant. safer. Yeah, okay. Good, good. This is our lunch for today. Crunchy. We are going again. Malapit na tayo actually. 97 kilometers na lang. We're still in the part of the south of Namibia. At 97 kilometers away, papunta na kami sa aming hotel sa Susu what? Whatever. And there's something wrong with this bike. Kapag nag-stay siyang naka-on, tapos i-start mo ayaw na niyang mag-start, kailangan mo siyang i-restart para sa i-start. Nakakain na kami ng aming lunch ngayon. Kanina ay nag-starters na kami doon sa The Best Apple Cake. Starters yon. Ngayon naman ay ito na yung ating main course. Grabe sila magpakain dito eh, no? Tuloy-tuloy eh. Kakaiba din yung kain na yon eh. First time ko yon, yung kumain dito sa init ng araw. Ang technique pala nila dito, para makakain ka ng maayos, pupunta sila sa konti yung hangin para hindi ka maalikabukan habang kumakain. Hindi na baling sa init ng araw, wag lang maalikabok. Kaya doon tayo huminto. So it's about 95 kilometers away and 1 hour and 16 minutes. Malapit-lapit na. Oy, may bahay na rin dito. Finally! After 300 kilometers sa pagmumotor, ngayon ako nakakita ng bahay. Mula sa bahay na yon, ilang daang kilometro pa kaya yung kapitbahay niya. Sigurado kapag summer dito, ang init. Nagtanong ako nung nakaraan, sabi nila around 50 degrees. Ganun kainit, no? Bihira. 37 lang yung lagnat eh. Dito yung klima umabot ng 50, ano? Ganon kainit dito. Kaya ganyan yung itsura ng kanilang lugar. So good thing lang na malamig yung daan namin ngayon. Oh, malapit na tayo. Bawal sumemplang ha. 12 minutes. We survived, bro. Good job, Tiger. Nabitin si Kuya Tem. Overshoot na naman. Overshoot na naman. After namin sa napaka lupet na off-road, muna lang may konting highway para at least medyo kalmado. Grabe yun. It's a new achievement unlocked. Grabe, 360 kilometers off-road. We're on time ha. 4:40 tayo dumating. Tuli namin. Ang pinanginayangan ko guys, sayang hindi ko nakuhanan yung hayop na nagtatakbuhan sa harap namin. Ay, GoPro's not on. Pero nakakatakot din kasi ang lalaki ng sungay nila eh. Oryx, yung mga tumakbo kanina. Sa bagay, okay lang, kahit hindi ko sila na-videohan. Mayroon namang oryx meat dyan. Kakain na ako ng oryx meat. Our dinner later is kakain kami ng zebra, oryx. Ano yung mga food na meron dito sa Namibia, ayun yung isa-serve sa amin. Yun yung mga wala sa atin. Yun, siguro doon kami sa kabahayan na yun. Kaya ito yung experience talaga na talagang, hay nako, napakasarap. Totoo lang, first time ko na tumakbo gamit ang GS na ganon, yung train, no? Kung dirt bike, walang angkas, okay eh. Pero pagka may angkas ka, tapos ganito kalaking motor yung dala mo, kakaibang ano rin. Pero nagagamit ko yung mga kaalamang natutunan ko noon sa trail. Kasi dati, kapag kumakarera kami sa motocross, yung gantong mga position, yan.
Tapos dito position. Yan, ganyan. Nagamit ko naman siya. Parang magical na dumadaan sa kalsada, no? Oh, dito pala may helicopter ride. So yun yung airplane, yung pinaplano nilang sakyan. Suswi Lodge Adventure Center. Dito pala kami. Saktong-sakto yung pin location ko ah. Grabe yung experience ito. Yung katinog, galis na. Good job. Touchdown sa Susu, Namibia. Ito yung ano, yung kwarto namin guys. Pakita namin sa inyo. 106. Saktong-sakto. Favorite number mo, boss. First class naman talaga yung binigay sa amin eh. Oh. Oh, dalawang gabi nga pala. Okay, let's go. Real talk guys. Nahirapan ako doon sa ride na yun. Pero bagong achievement ang na-unlock sa akin. I'm very proud to myself. Kaya namin yun. Grabe, layo nun ha. Kahit yung tour guide namin nabilib sa amin. Ito yung unang araw namin dito. Kadating lang namin actually, nag-refresh na muna kami bago kami pupunta sa reception. Kasi walang signal dito. Parang mga accommodation, matawag dyan, villa. Pagka dito ka nag-accommodate, mayroon talagang privacy. Ang problem mo lang, walang internet doon sa mga rooms. So you have to stay in the reception. Nag-set up na sila ng dinner namin para mamaya. Tignan nyo. Oh, open tayo for dinner. Ayun oh. Ayan yung mga meat. Tambay muna tayo doon para bago mag-start yung food. Ito may bar pala dito. Richie Boots, Philippines. Yes, what's up? How's your Land Cruiser? Paid. What? Paid. Paid ah. Akala ko paid. Congrats. Di ba? Kakain ka, may bingala dyan. Parang yung farm mo lang eh. Oh, Di ba? Parang yung farm mo. Kami kong bengala dati. uy, ang ganda. Ang lakas lumipad niyan. Putang na pag lumipad. Oh, Evelyn people. Evelyn. Oh, how many people are you? Evelyn. Oh, he's the Evelyn. Evelyn, yes. Yes. You are Teleni Africa. Yes, I'm telling Africa. Yeah. Can you? Philippines boy. Can you say it? Philippines boy. Philippines boy. Sabihin mga Philippines. Philippines. Yeah. Very good. Not Philippines. Philippines. Yeah. Can we stay here? This is a very nice place. Yes. Ganito sila kasi mag-setup dito guys, para at least alam nyo lang. Lahat ng tinidor, ipe-prepare nilang lahat dyan yan. Oh, diba? Tapos unahan ka ng starter, ganon. Dito, sobrang lupet ng kanilang pag-serve. Guys, ito ang itsura ng bumiyahe ng 360 kilometers off-road. Di mo? Mami, oh, fresh to fresh. Ito naman yung itsura ng sumakay lang sa 4 wheels. Oh, malungkot. Ito yung maraming kanta ng oops. Oo. Ito naman yung itsura ng maraming oops. Paano yung kanta mo? Oops. So, here's our table, number Evelyn. Alam niyo guys, itong mga Pinoy, makikita nyo kasi talaga yung difference eh. Yung ibang lahi, punta sila sa starter. Tingnan nyo, lahat sila doon puno sa starter. Pag Pinoy yan, dito agad yan, main event agad. Diba? That is the main event, bro. So the fuck what? Yeah. Yung mga taga dito, tingnan mo, nandun lahat nagkukumpunan sa starter. Dito agad tayo pang malakasan. What's that meat? Kudu? Kudu? Yes. Could you... That's This one... chicken? Chicken? Kudu? Kudu and chicken. Could you make one for me? Can I get chili? Yeah. Then put everything on the plate. Everything on the plate. I What will you put want? here everything and then you I cook fry it. for you. Okay, that's nice. Okay, I'm sorry. Thanks. Okay. I'll be back. Okay. So lahat dito, kukunin mo lang tapos ipapaluto mo. Pork chop, game sausage, Elan steak. What kind of Elan is what is Elan? Antilope. Antiloco. Antilope. Antilope.
Dami. This is my order. Oh, insane. And Owen's order is wow. Look. Grabe. Look. Ooh, it's a zebra. Napakasarap, hindot na yan. Napakasarap. Baka hindi na masarap pag hindi na mainit.